So ito guys yung sinasabi natin na problema sa pera 'no, financial constraints mga ka-pixie and ano 'to guys, mga gastusin 'no. And yung iba sa inyo nafo-frustrate 'no, nadi-disappoint. Nakikita natin yung pagiging masipag ng iba sa inyo guys, pero yung iba nafo-frustrate kasi parang kahit anong sipag niyo, hindi kayo makapag-ipon, hindi pa rin nag-i-improve yung mga finances niyo, mga ka-pixie. So 'wag na kayong mag-ano guys, 'wag na kayong ma-frustrate kasi the more na ma-frustrate kayo guys, nagdadagdag lang kayo ng negative energy against money. And hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is second half kapalaran para ngayong May 16 to 31 para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, unahin natin itong deck na to guys. Ito yung mga angel messages sa inyo or yung mga paparating sa inyo para ngayong second half mga kapiksi. So, yung first message, ito maganda ito guys kasi ibig sabihin nito, tinatantanan na kayo ng mga panganib, tinatantanan na kayo ng mga danger, ng mga toxic na tao, bagay, sitwasyon. Pero ibabangga pa rin natin yan dito guys, no? Pero ibig sabihin nito, unti-unti na silang umaalis, unti-unti na silang nawawala sa paligid nyo. Ng mga taong mapahamak or mga taong mapanakit mga kapiksi. Okay? Alright. At naman guys, ibig sabihin maaari kayo nagkakaroon ng konting problema sa pera. Pero again guys, ibabangga pa rin natin yan dito mga kapiksi, no? Pero for some of you, pwede nagkakaroon kayo ng mga financial constraints, financial struggles, financial troubles, mga problema sa pera mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Siguro guys kasi maraming gastos ngayon dahil yung iba especially kung nagpapaaral kayo, siyempre magpapa-enroll kayo ng bata, magtu-tuition kayo, magbibili kayo ng mga school supplies, mga uniform. So it makes sense 'no kasi medyo magastos talaga. Kapag nung nagpapaaral ako guys, gano'n din 'no, pagka May, June magastos talaga. Kasi kailangan mag-tuition ng mga bata. And eto naman guys, this is a reminder 'no, na magdasal 'no, dumulog tayo at saka, kailangan nating, bigyan ng pansin yung ating spiritual, connection, mga kapiksi. Minsan kasi masyado tayong, um, busy sa buhay natin, 'di ba? May oras tayong mag-TikTok, may oras tayong mag-Facebook, Reels, YouTube, pero walang oras magdasal, 'di ba? So, comment sa mga guilty mga kapiksi. Kaka-scroll niyo nakakaubos kayo ng ilang oras 'no, pero walang panahon na mag-church, walang panahon na, magdasal. So, kailangan, binibigyan din 'to ng importansya mga kapiksi, okey? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo diyan. Ito naman guys, tingnan naman natin yung mga mensahe sa inyo, mga gustong sabihin sa inyo ng inyong, partner o specific person. So, yung first message guys, "Ako ang may problema, hindi ikaw." So, aminado siya mga kapiksi 'no, na may problema siya. Puwedeng may problema siya na nakakaapekto sa relationship niyo o kaya naman siya talaga yung problema sa relasyon, okey? Minsan kasi gano'n guys, okey? So, yeah, aminado naman siya do'n. Ang tanong kasi, aminado siya pero anong ginagawa niya para baguhin 'yun or willing ba siya na magbago, 'di ba? So, bahala kayo. Ayan, takot ako sa commitment. So, maaaring ito yung problema niya mga kapiksi. So, takot siya sa commitment and yun yung problema niya. So, yun puwedeng yun yung reason kung bakit hindi siya mag-commit sa'yo. Hindi mo nakikita na seryoso siya, parang pa-sweet-sweet lang, landi-landi lang, pero 'pag usapang seryoso na, nagba-back out na siya. Hindi na siya masyadong, seryoso and that is probably because takot siya sa commitment. Yung takot niya sa commitment probably puwede rin yang history 'no sa kinalakihan niya, sa family niya. Puwede kasing broken family siya o kaya naman sa mga tao sa paligid niya baka nakakita siya ng mga hiwalayan. So, baka naghiwalay parents niya, mga uncle niya, auntie niya o kaya mga friends niya 'no. So, puwedeng nakikita niya yun ta's ayaw niyang ma-experience sa kanya. O kaya naman puwedeng na-experience niya na dati yung pagiging brokenhearted and right now ayaw niya na ulit ma-experience yun. So, mga gano'n guys.
There could be a lot of reasons, pero puwedeng may trauma itong person mo, okay? And another message, Sagittarius, hindi na natin ito maayos. So, wala na, hindi siya willing na mag-commit, hindi siya willing na makipag-ayos, mga ka-pigs, hindi siya willing na magbago. So, yun lang yung ibig sabihin niya. So, comment down below guys, if feeling niyo naka-resonate kayo diyan sa mga love message ng, person niyo. So, shuffle natin 'to guys. Hanapin natin yung energy ng Sagittarius. Habang sina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating, paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex vice breakups. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yun guys, super liit na bote pero super effective and super powerful, mga kapixie, at saka ito. So sa mga interesado guys, ito yung WhatsApp number ko, chat nyo ako dyan. So itong money shaker jar guys, pwede yung pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, life in general guys. Marami nang sumakses dyan, kaya wag na kayo magpahuli. Sa Sagittarius, kayo ay represent ng King of Wands. Meron tayong presence dito ng Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. So ito guys, yung sinasabi natin na problema sa pera, no, financial constraints, mga kapiksi, and ano to guys, mga gastusin, no? And yung iba sa inyo na frustrate, no? Nadi-disappoint. Nakikita natin yung pagiging masipag ng iba sa inyo guys, pero yung iba na frustrate kasi parang kahit anong sipag nyo, hindi kayo makapag-ipon, hindi pa rin nag-i-improve yung mga finances nyo, mga kapiksi. So, wag na kayong wag na kayong ma-frustrate kasi the more na ma-frustrate kayo guys, nagdadagdag lang kayo ng negative energy against money. And kapag nagdadagdag kayo ng negative, lalo lang nagiging mailap yung pagpasok ng pera sa inyo. So, imbis na ma-frustrate kayo sa money situation nyo ngayon, magpasalamat kayo kasi meron pa rin pumapasok na pera sa inyo kahit papano, no? So, yun yung dapat na i-focus ang attention nyo. Thank you po kasi sumasahod pa ako. Thank you po kasi nakakabili pa kami pagkain. Thank you po kasi may trabaho pa ako, nakakabayad pa ako ng internet, di ba? May bills, nakakabayad pa ako ng bills. Kahit anong hirap ng buhay, mga kapiksi, there are still things that you have to be grateful for. Okay? And yun yung ipagpasalamat nyo. Kesa magreklamo kayo, ay nako, utang na naman, ay nako, ang liit ng sweldo, ay nako, ang laki ng bayarin, ay nako, ang daming expenses, di ba? Kasi kapag ka ganun, pag mas tinitigan nyo yung bigat kesa dun sa mga magaganda, lalong bibigat ang buhay nyo, guys, no? So, wag ganun. Be grateful instead, mga kapiksi. Okay? And habang nagpapasalamat kayo, syempre, lalo yung pagsikapan sa buhay, mga kapiksi. Alright? So, yun nakikita natin na negative talaga. Yung iba may financial constraints. Yung iba pwedeng naipit kayo or natrap kayo kaya hindi kayo makaahon kasi pwedeng natrap kayo sa utang. Lalo na yung mga uso ngayon, yung mga loaning apps, lending apps guys, ang laki ng mga tubo. Tapos, yung kinikita nyo, parang napupunta din sa mga tinutubo. And, naintindihan naman natin, paminsan-minsan, wala tayong choice, kundi kailangan natin mangutang. Pero, kung nangungutang tayo, kailangan mag-stretch din tayo ng paraan para mabayaran yung utang. So, kung hindi enough yung sahod nyo, kailangan humanap kayo ng ibang paraan para magkaroon kayo ng extra income, no? So, magtinda kayo, lalo na ngayon, summer, magtinda kayo halo-halo, di ba? Or sa malamig, palamig,
or kung ano, mga school supplies, uso ngayon guys dahil pasukan, kung ano yung tingin nyo na babalik yung puhunan nyo, di ba? Para makabayad kayo ng utang. Pero bahala kayo dyan. Advice lang yan. Nasa inyo pa rin yung diskarte mga kapiksi. Sa panahon ngayon guys, no? Tamad na lang ang nagugutom kasi napakaraming paraan sa internet pa lang guys. Napakaraming paraan para kumita ng pera. And lahat ng tao may internet na, lahat ng tao may cellphone na. Kahit mga senior guys, marami ako nakikita mga senior citizen, nagti-TikTok sila, nagla-live selling sila, 'di ba? Para kumita. Alam nyo yon, kung pag gusto may paraan, pag ayaw maraming excuse. So, alin kayo sa dalawa mga kapiksi? Okay? Alright. On the positive side naman, eto guys, no? Magdasal kayo, but at the same time, sabayan nyo ng kilos kasi sasagutin ni universe yung mga dinadasal nyo mga kapiksi. And kung kayo may mga problema sa pera, tutulungan din kayo ni universe para malampasan nyo yan. Pero kailangan yung sipag at tiyaga, guys, no? Syempre, consistent sa pagdadasal, consistent sa sipag at tiyaga, and sa pagkakaroon ng positibong mental diet, no? Kasi talagang sasagutin din ni universe yung mga dasal nyo. At saka yung maganda sa inyo, guys, nagtutulungan naman kayo. Kung meron kayong mga adults na mga anak, mga kapiksi, maaari silang makatulong sa inyo, guys, no? Huwag nyo silang gawing tamad. Huwag yung puro online games ng online games, mga kapiksi. Kailangan turuan nyo din sila na maging responsable. Although marami na sa mga bata ngayon talaga na merong sense of responsibilities. Pero yung iba, tamad talaga. So, bilang kayo, bilang magulang, 'di ba? Bigyan niyo sila ng sense of responsibility sa buhay. Mga kapiksi. Okay? Pero nakikita natin na yung iba sa mga anak nyo nakakatulong sa inyo. Guys, no? So, maswerte kayo sa mga anak nyo, mga kapiksi. Alright? So, what else? Tingnan pa natin. Ano pa yung pwedeng ma-experience nyo? Meron ditong presence. Merong addition to the family sa inyo. Ito guys, ano to, no? Parang mga unwanted, mga hindi inaasahan, mga kapiksi. Maaaring may magbuntis, pero yung pagbubuntis ng iba sa inyo, parang hindi kayo masaya. Sa iba ha, hindi naman lahat. Kasi ang iniisip nyo, dagdag gastos. Which is fact naman talaga, na kapag ka nagbuntis ka, syempre, dagdag gastos yan. Gagastos ka sa panganganak, gagastos ka sa gatas, diaper, tapos ilang taon, di ba, palalakihin mo. And ikaw yung aasahan yan. So yung iba sa inyo, parang hindi kayo ready, hindi nyo ine-expect na magbuntis kayo, or kung hindi man kayo magbubuntis, baka nakabuntis yung anak nyo, tapos mga bata pa sila, wala pang mga trabaho, tapos kayo yung sasalo, yung mga ganon. So parang hindi masyadong wini-welcome itong pagbubuntis na to, mga kapiksi, and hindi nyo siya nakikita as blessing, nakikita nyo siya as expenses, guys, no? So pag nandyan na guys, wala na kayong magagawa. Kailangan yung pagsikapan, and imbis na pabigat sa buhay, i-treat nyo sila as blessings, mga kapiksi. Alright? And yung iba naman sa inyo guys, this is the energy of healing, no? So yung iba sa inyo nag-heal, nakaka-recover kayo sa mga more on emotional situation ito guys, no? Or sa kalusugan, kung meron kayong mga sakit. Pero syempre guys, pagdating sa kalusugan, non-negotiable, magpa-check up kayo guys. Pero ibig sabihin nito, bumubuti na yung inyong mga pakiramdam, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below. Ito may mga magaganda naman dito, like yung mga answered prayers, mga kapiksi, at saka itong paghilom, no? Paghilom ng mga sugat. So, i-main nyo na itong mga magaganda sa comment section, and comment down below if naka-resonate kayo. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.